Kagaya ng ginawa ng Panginoon sa amin sa studio. We're blessed. Maraming yayaman. Nagyayabang, sabi, marami na ako napuntahan lugar. Kami walang kapera-pera, but we have gone 6 continents. We've been to 100 cities around the world. We've seen so many beautiful, scenic sites all around the world. Ang Diyos po ang siyang nag-orchestrate ng lahat. Di naman namin hinangad dito. Hindi namin hinangad. Plano ng Diyos na aming sinunod. Oh. Para walang makapagyabang sa mga nagyayabang. Marami na akong napuntahan. Ako napuntahan ko na napakarami na walang pera. Patotoo po yun. Hindi paghambog. Okay? Hallelujah! Glory to God! And increase the fruits of your righteousness. Pagpapalang spiritual. Kapag mayaman ka sa spiritual, yayaman ka rin sa material. When you seek first the kingdom of God and His righteousness, totoo po ito, katotohanan, kapag inuna mo ang mga spiritual na mga bagay, the kingdom of God, kapag citizen ka ng kingdom of God, you are secured. Because the kingdom is Jesus. At ang ating hari, tutustusan niya lahat ng pangangailangan ng kanyang constituents in the kingdom of God. Hallelujah! Glory to God. Kaya ito, sa flourishing harvest, may dalawa po na uri ng harvest na handog ng Diyos sa ating kapanahonan. 2 kinds of harvest. I'm not talking now about the natural harvest. Kasi yung natural harvest, kahit sino ay pwede pong mag-ani. Ano? Kapag magtanim ka lang ng mga buto ng avocado, buto ng mangga, lahat na magtatanim yan, ay balang araw mag-aani kapag ingatan mo yung halaman mo, okay? There will always be seed time and nakikinig ba kayo? There will always be seed time and sigaw mo para maging kasali ka. Ito po ay likas na nangyayari. There will always be seed time and harvest. There will be always summer and winter. There will always be typhoon. Likas eh. Nangyayari. Sigurado na mangyari. Kasi ito ay tinakda ng Diyos. Na kung magtanim ka ng mga natural seeds, aani ka talaga. Ito naman, spiritual ang pinag-usapan, may dalawang uri ng harvest na mangyayari sa ating kapanahunan. Sabi ng Panginoon, you pray. You pray. There will be a plenteous harvest that will come. You pray na marami pong sasani kasi napakasagana itong anihan. Dahil sa kasalukuyan, marami po ang nagmamatsyag lang sa nangyayaring anihan. Ang unang-una na anihan ay kaluluwa. Isang kaluluwa ay mas mahalaga sa yaman ng mundo. Yung kaluluwa mo, kapatid, mas sigit sa yaman ng buong mundo. Dahil yung kaluluwa mo ang dahilan kung bakit napako ang krus, ang Panginoong Jesucristo doon sa cross. He delivered out your soul from the hand of the enemy. By His precious blood, binayaran niya yung pagkasangla ng yung kaluluwa sa kamay ng dyablo. That is salvation. Total. Unmerited. Kapag tinanggap mo, wala ka na sa kamay ng dyablo. Wala na yung kaluluwa mo. Okay? Kapag sinuko mo sa Panginoon, iingatan na niya yung kaluluwa mo. At ito yung dahilan kung bakit napako ang Panginoon doon sa cross. Na tayo naman na nakasumpong sa kaligtasan ng ating kaluluwa, ibahagi natin kasi napakaganda pala kapag ikaw ay ligtas na. Naman lang nag-aim doon. I enjoy my salvation. I enjoy it.
Kasi wala ka na sa kamay ng dyablo eh. Pakisabi mo nga sa kapatid mo, wala ka na sa kamay ng dyablo. Maliban na lang kung magpasakob ka pa. At kahangalan po yun. Nasabihin mo sa dyablo eh, gusto ko yung buhay ko noon eh. Mas masarap yung buhay ko noon na nagsisigarilyo ako, umiinom ako ng alak. Hindi totoo yan, kasi naranasan ko yan. Masisira yung baga mo eh. Inom ka ng alak eh. Paggising sa umaga eh, may hangover ka eh. Mas masarap yung magandang puso. Magaan, ano? Mas masarap yung ligtas ka na sa kamay ng diablo at pagsabihan, tumigil ka, ano? Lumayas ka dito. Oh. Maliban na lang kung talagang ginagawa mo yung pinapagawa niya at sasabihin niya, tumigil ka, magkaibigan tayo. Get out from the influence of the devil. You must know it. Dapat alam mo. Yung ma-impluensya ng diablo na nakita mo, lumalayo ka na sa Panginoon, mag-isip-isip ka. Mag-isip-isip ka, kapatid. Kung may ginagawa ka na lumalayo ka na kay Kristo, delikado. Delikado. Kapag malayo ka na kay Kristo, malayo na yung anointing. Ano? Alam ba din yung anointing? Enabling grace. Wala kang kakayahan, pero yung anointing, bibigyan ka niya ng kakayahan. Lahat tayo, meron tayong kakulangan sa ating kakayahan. Nobody can boast. Without God, ay talagang wala kang katiyakan, kapatid. Walang katiyakan. You can never boast against God. Sabihin mo, maganda na yung kalagayan ko. You cannot. It's only God who holds the tomorrow. Hallelujah. Only God. Pero kung maganda po yung pananaw mo sa Diyos, kahit ngayon, aayusin niya yung depekto mo. Pupunuan niya yung kulangan mo. This is our God. Ngayon, ito yung unang harvest, the souls. Nung sinabi ng Panginoon ito, the plenteous harvest is coming. At kailangan marami ang aani. Mag-pray kayo na marami ang aani sa kaluluwa. Dahil sinasabi niya, marami. Plenteous of harvest. Nangyari po ito. Ito lang ay isang ehemplo. During the early church, yung early church noon ay nape-persecute sila eh. Ang ating Panginoon ay katatapos lang yung pagkapako niya doon sa cross. Nagtatago po ang mga Kristiyano. Akala mo ay walang maniniwala sa kanila. Dahil takot silang maging Kristiyano eh. Pero mo kung maging Kristiyano ka ay ikaw ay uusigin at dadalhin doon sa mga Sanhedrin o mga religious leaders. They will persecute the Christians at that time. Pero alam po ninyo ay may tumindig sa mensahe ng ating Panginoon, go and make disciples. Go and win souls. At nangyari, sa Acts chapter 2, verse 41, basahin po natin ito. And those who gladly receive His word were baptized. And that day, about 3,000 souls. So umpisa pa lang ito. Nag-preach si Peter. At maraming tumanggap. Si Peter na mahiyain, nagbago nung makatagpo niyang Panginoon. They were given courage. Kung mahiyain ka, bibigyan ka ng courage ng Panginoon para magwagi ng kaluluwa. Kasi kung wala yung courage, alam pa rin niyo kung wala yung courage, pati yung kamag-anak mo sa tabi mo hindi ma-sharean. Kapag walang courage na galing sa Diyos. You have to pray for that courage. If you care for your loved ones. Nasabihin sa kanila, sukunin niyo yung buhay ninyo. Delikado kayo. Marami akong nakita mga kamag-anak na wala sa kamay ng Diyos. So, talagang isang araw lang, nawala na yung pag-asa. Maraming ganito eh. Pero kung tayo po ay may courage sa gaya ni Pedro, he preached the gospel doon po sa maraming tao.
Talagang they risk their lives to share the gospel. Pwede silang dapkin eh. Pero mayroon na silang lakas loob, and Peter preached the gospel to the multitudes. 3,000 souls were added to them. Mangyayari po ito sa ating kapanahunan, pero sa ibang kaparaanan. Hallelujah, marami tayong kaparaanan eh. Nang pagwawagi ng kaluluwa. Marami tayo. Ito po yung ginamit natin. For 44 years, we have focused on soul winning. Kaya nga, pumasok tayo sa radio, pumasok tayo sa television. Ngayon, online. Araw-araw yan, may write-up po ako kasi naniniwala ko sa the power of the Word of God. Malay mo, isang salita lang na share ko ay may kaluluwa na tumanggap. That's more than the value of the world. Nagpunta po tayo sa iba't ibang lugar. We went to China. Na pinagbabawal noon. Marami kaming napuntahan sa China. Na mayroon pang pribilehyo noon na makapasok at the time. Nagdadala ng Biblia kasi wala pa silang Biblia noon. For many years. Nakapunta tayo sa Africa. Na nagtayo tayo ng church doon. Kailang nawala ng COVID. Nakapunta tayo doon sa Myanmar. Nagtayo ng Jesus Loves You ministry doon. Hanggang ngayon ay yun pa rin yung daladala nila. At marami po ang mga naligtas doon. Hallelujah! So, nakapunta tayo doon sa KK. Nandito yung pastor nila. Si Pastor Anthony. Sabi niya sa akin binigyan ako ng pangarap ng Panginoon na magtayo ng church sa KK, Kuta, Kinabalu, Malaysia. Sabi ng kaibigan ko doon hindi ka pwede magtayo ng church dito. Ang inaalaw lang dito ay yung kanilang relihiyon. Hindi pwede. Sabi ng kaibigan ko. Kaya nagpasako po na si Anthony doon sa isang church. Alam ba ninyo, walang imposible sa Panginoon. Registered na po tayo doon sa Kuta, Kinabalu. By wisdom, binigyan ng Panginoon. Hindi pwede yan. Jesus Loves You ministry, hindi pwede. Sabi na, hindi pwede sa Panginoon. Posible sa Panginoon. Binago lang yung Jesus. Ginawang God. Okay. Mas dakila po ang ating Diyos. Glory to God. Ginawa natin ito. At ipagpatuloy po natin gawin. Marami na po tayo na magtatanim ng salita ng Diyos. Alam mo, kung magtatanim ka ng salita ng Diyos, mag-aani ka. Mag-aani ka. I found out in my experience and observation. Pinagpala po yung nagwawagi ng kaluluwa, yung meron silang intention na maranasan ng bawat kaluluwa ang biyaya ng Diyos. Kapag nagsishare ka sa mga kamag-anak mo, makikita mo marami pong maliligtas sa kamag-anak mo. Marami po. Hallelujah. Pero kung hindi ka magsishare, ito po ay gagawin natin hanggang dumating ang ating Panginoon Kristo. Gusto-gusto natin yung mensahe na, Jesus is coming very soon. Ganoon. Paano naman yung kaluluwa na hindi pa natin naabot? Paano naman yung kapatid mo, yung mga pinsan mo? Hindi mo man lang nabahaginan ng salita ng Diyos. Kung hindi ka magtatanim ng salita, kapatid, walang anihan. Mapapansin mo ito. Pansinin mo. Hindi po naliligtas yung mga kamag-anak mo, na kaibigan mo, dahil kinaluguran sila ng Panginoon, meron laging binhi na naibabahagi sa kanila.